Hinarap ni Deluzzi si Lu Sheng sa gitna ng malalim na kalawakan, ipinakuyom ang kanyang kamao sa matinding galit, at sumugod ng buong puwersa upang patayin siya. Ang matinding presyon mula sa kanyang biglaang atake ay nagpilit sa lahat ng kalapit na manunood na umurong sa takot dahil mabilis nilang napagtanto ang napakalaking laki ng kapangyarihang ipinapakita. Sa pagtingin sa sagupaan, napagtanto ng isa sa mga manunood na ang sinumang may kakayahang lumaban kay Deluzzi ay dapat na isang ganap na halimaw. Kahit ang Mohawk Guy, na isang malakas na level 13 fighter, ay hayagang inamin na ang nakakatakot na atake na ito ay nagparamdam sa kanya na parang isang walang magawang langgam. Mabilis niyang binalaan ang lahat sa paligid niya na ang paggawa ng kahit isang maliit na pagkakamali laban sa isang atake ng ganitong antas ay magreresulta sa agarang kamatayan. Mabilis na naging malinaw sa lahat ng nanunood na si Deluzzi ay nagtataglay ng isang bihirang master-level bloodline, na madaling gumawa sa kanya ng isang kalaban ng maalamat na lakas. Pinakawalan ni Deluzzi ang kanyang ultimate devastating strike ng diretso kay Lu Sheng, pakiramdam ay lubos na kumpiyansa na ang kanyang napakalaking kapangyarihan ay sapat na malakas upang pabagsakin kahit ang isang Diyos. Sa halip na subukang tumakas o umiwas sa atake, si Lu Sheng ay nanatiling nakatayo sa bukas na kalawakan na may kalmado at relax na ngiti sa kanyang mukha. Hinarap ni Lu Sheng ang buong mapanirang puwersa ng papasok na suntok ng diretso, na agad na nagdulot ng isang napakalaki at nakakasilaw na pagsabog sa kalawakan. Kahit na nagsimula siyang umubo ng dugo mula sa direktang pagtama, patuloy nang umiti si Lu Sheng dahil tunay niyang kinagigiliwan ang matinding kilig ng labanang ito. Tumawa siya ng malakas at pinuri ang atake sa paggamit ng bihirang Law of Destruction. Pakiramdam ay lubos na nasisiyahan na ang isang master level na atake ay aktwal na nakapagdulot sa kanya ng isang magaan na gasgas. Nagsimulang manginig si Deluzzi sa dalisay na pagkabigla at hindi paniniwala. Nahanap ang kanyang sarili na ganap na hindi maintindihan kung paano nakaligtas si Lu Sheng sa kanyang ganap na pinakamalakas na atake. Ang nakapaligid na pulutong ng mga manunood, na ganap na walang kamalay-malay sa sinabi ni Lu Sheng, ay sumigaw sa ligaw na kasabikan habang pinapanood ang napakalaking resulta ng sagupaan. Malakas nilang pinuri ang Three-Eyed Warrior. Ipinahayag siya bilang isang literal na Diyos sa kanyang mga kapantay, na madaling nakatataas sa lahat ng naroroon sa buong kaharian na ito. Kasabay nito, basta na lamang pinunasan ni Lu Sheng ang dugo mula sa kanyang bibig at ngumisi habang sinusuri ang atake ng kanyang kalaban, pansin na ang pagsasama ng lightning at storm elements upang lumikha ng bagong Law of Destruction ay gumagawa ng 10 beses na mas mapanirang kapangyarihan kaysa sa isang batas. Lalong nagalit si Deluzzi habang pinapanood ang kanyang kalaban na basta na lamang sinisira at sinusuri ang kanyang maalamat na teknik sa halip na desperadong lumaban para sa kanyang buhay. Mainit nang umiti si Lu Sheng at hayagang kinutya ang Three-Eyed Warrior. Inamin sa kanya na ang atake na ito ay maaaring nagdulot sa kanya ng tunay na sakit kung siya ay nasa level 12 pa lamang. Nagngalit ang mga ngipin ni Deluzzi sa dalisay na galit. Lubos na tumangging tanggapin na ang kanyang ultimate na pinakamalakas na atake ay basta na lamang binaliwala ng kanyang kaaway. Lubos na nabaliw sa kanyang wasak na pagmamataas, sumigaw siya na siya ay isang once-in-a-billion years genius at tinawag ang isang napakalaking cosmic spear upang wakasan ang labanang ito. Ang malakas na sandata ay agad na nagpakawalan ng isang malaking torrent ng kumikislap na purple energy, na nagpilit sa lahat ng takot na manunood na maghiwa-hiwalay at maghanap ng ligtas na kanlungan. Kahit na may ganitong napakalaking cosmic energy na marahas na umiikot sa paligid niya, si Lu Sheng ay nanatiling ganap na kalmado at hindi naabala sa display. Sumigaw si Deluzzi sa tuktok ng kanyang baga at sumugod ng diretso kay Lu Sheng, naglalayong maghatid ng isang atake na pakiramdam ay 10 beses na mas nakakatakot kaysa sa kanyang nakaraang suntok. Naramdaman ang hindi kapani-pani walang catastrophe energy na ito. Mabilis na binalaan ni Aong Turing ang mga bagong dating na manunood at sinabi sa kanila na bigyang pansin ang larangan ng digmaan. Agad na nagyelo ang mga bagong dating sa kanilang pagdating, pakiramdam ay lubos na nabigla sa nakakasakal na presyon na nagmumula sa matinding labanan. Nagsimulang magpanik si Hai Jidaw dahil agad niyang nakilala ang mapanirang Law of Destruction na kasalukuyang pinakawalan sa labanan, nang inig siya habang napagtanto kung gaano kalawak ang tunay na lakas ni Deluzzi. Habang si Lu Sheng ay nakatayong walang kilos mismo sa direktang landas ng paparating na bagyo. Sa halip na matakot para sa kanyang buhay sa sandaling ito, ngumisi si Lu Sheng na may dalisay na tunay na kasabikan. Alam na ang antas ng matinding panganib na ito ay eksakto kung ano ang kailangan niya upang lumago. Binuksan niya ang kanyang palad at masayang tinanggap ang paparating na nakamamatay na atake.
ipinapakita na siya ay lubos na adik sa matamis at matagal nang nawawalang kilig ng pagharap sa aktwal na kamatayan. Bumulusok si Deluzzi mula sa itaas gamit ang kanyang cosmic spear, inilagay ang lahat ng kanyang lakas sa galaw upang lubusang tuhugin si Lu Sheng. Eksakto sa sandaling iyon, isang napakalaking haligi ng maliwanag na gintong liwanag ang bumagsak ng diretso sa pagitan nila, na nagpilit sa parehong mandirigma na huminto habang naramdaman nila ang isang napakalaking bagong presensya. Mabilis na sinilungan ni Lu Sheng ang kanyang mga mata habang ang misteryosong malakas na puwersang ito ay ganap na nagpawi ng lahat ng mabigat na tensyon na naipon sa lugar. Isang malakas na puting buhok na elder ang lumitaw sa harapan nila at binalaan ng parehong mga binata na ang Gate of the Heavens ay tiyak na hindi lugar para sa maliliit na argumento at malakas na nakakagambalang away. Nakatayo ng walang kahirap-hirap mismo sa pagitan ng dalawang mandirigma, madaling pinigilan ng elder ang matalim na sibat gamit ang kanyang walang laman na kamay at sinabi sa kanila na ayusin ang kanilang malalim na sama ng loob sa opisyal na heavenly selection sa halip. Ang lahat ng mga manunood ay naiwan sa ganap na pagkabigla, mabilis na napagtanto na isang level 14 powerhouse lamang mula sa maalamat na Heavenly Academy ang makakapaghiwalay ng walang kahirap-hirap sa dalawang top-tier geniuses. Ang nakapaligid na pulutong ay nanood ng may lubos na pagkamangha habang ang maalamat na elder na ito ay madali at mahinahong kinuha ang ganap na kontrol sa buong mapanganib na sitwasyon. Pagkatapos ay inutusan ng elder ang parehong sina Lu Sheng at Deluzzi na sundan siya ng malapit. Agad na umalis mula sa eksena sa isang napakatalino na sinag ng gintong liwanag. Agad na itinigil ng parehong mandirigma ang kanilang labanan at lumipad paitaas upang sundan ang malakas na level 14 master. Bagamat labis na nainis si Deluzzi sa biglaang pagkaantala na ito, wala siyang ibang choice kundi ang sumunod. Sa ibaba nila, ang labis na nasasabik na mga manunood ay nagsimulang talakayin ang matinding detalye ng labanan. Malakas na pinuri ang hindi kapani-pani walang lakas na ipinakita ng Three-Eyed Warrior. Namangha si Jinjo sa kakayahan ng black-haired challenger na makatiis sa maalamat na law of destruction, iniisip na lubhang kahanga-hanga para sa sinuman na lumaban kay Deluzzi hanggang sa ganitong pagkapatas, mabilis na pumayag ang Mohawk Guy dito, ipinapalagay na ang maalamat na Deluzzi ay nagpipigil lamang ng kanyang tunay na nakakatakot na kapangyarihan sa maikling sagupaan. Pagkatapos ay pinutol ni Aong Turing ang kanilang usapan upang ipakita na sila ay talagang baliktad ang pagkaunawa, ipinaliwanag na ang nahihirapang Three-Eyed Warrior ay ang maalamat na Deluzzi, na nag-iwan kina Jinjo at Mohawk Guy na sumisigaw sa ganap na pagkabigla habang napagtanto nila na ang black-haired challenger ay talagang siya ang nangingibabaw sa buong labanan.